Kung Binondo ang next destination mo, this video is for you. Magbaon lang ng maraming oras at mahabang pasensya dahil pila rito, pila roon ang ganap dito sa Binondo. Ano, tara sa Binondo? Dumating kami rito sa Binondo around 3 p.m. on a Saturday at dito kami dumiretso sa Lucky Chinatown Mall para mag-park. Surprisingly, mabilis naman ang biyahe from Quezon City to Lucky Chinatown Mall sa mga oras na ito. Ang parking rate dito ay 60 pesos for the first 3 hours at 30 pesos naman for the succeeding hour. At totoo nga ang mga review na medyo matarik at makitid ang daan dito. May iba pang parking areas sa buong Binondo but we opted to park here sa Lucky Chinatown Mall dahil ito yung most recommended ng most of the reviews na nakita namin. So kung first timer ka rin dito sa Binondo tulad namin, it's better that you do your research before coming here. Pagbaba ng elevator ay lumabas lang kami dito sa Lucky Chinatown Mall. May mga pedicab dito na pwede niyong sakyan papunta sa inyong destination. Pero kami ay naglakad lang papunta sa Alvarado Street para marating namin itong Hongbon Bridge patawid sa Yuchengco Street. Before coming here ay meron na kaming listahan ng mga gusto naming puntahan at gumamit lang kami ng Google Maps for directions. Una sa listahan, itong Dongbei Dumpling. Located ito sa Yuchengco Street around 5-minute walk mula sa Lucky Chinatown Mall. Mayroon silang ready-to-eat food at frozen dumplings. Pagkatapos pumila ay binigyan lang kami ng number para maghintay. Waiting time was about 20 minutes. Kuchay with pork dumplings. At ito na nga, ang kuchay with pork dumplings, 200 pesos for 14 pieces. Naghanap nga lang pala kami ng spot dito sa tapat ng Dongbei para kumain. In fairness, masarap nga talaga at mainit pa noong sinerve sa amin. Kahit hindi ako mahilig sa gulay ay nagustuhan ko pa rin ito dahil hindi naman overpowering yung lasa ng gulay. Mamay gulay pa lang. Matapos kumain ay ibinalik lang namin yung lalagyan at plastic sa Dongbei. I suggest pala na magdala kayo ng tubig during your food crawl. Konting lakad lang at narating na namin ang Ongpin Street. Pangalawa sa listahan, itong Lord's Toast Bakery. At ayan, makikita na talaga dito kung gaano kakapal ang volume ng mga tao nung oras na ito. Medyo mas matagal ang waiting time dito compared sa Dongbei dahil inabot kami ng 30 minutes bago makapasok sa loob. Pagpasok sa loob ay mabilis naman silang kumuha ng order at mag-serve. Best seller nila ang egg tart na nagkakahalaga ng 56 pesos per piece pero mayroon din silang boxes of 4, 6, and 12. Ayan, at na-excite nga talaga ako rito dahil ang bango at ang init pa ng egg tarts. Mainit pa. More lakad pa dito sa Ongpin at narating namin itong Veggie Select. Pero naisipan namin bumalik na lang dahil sobrang dami ng tao. Binaybay lang namin itong Ongpin Street para marating ang aming third stop, the original Shanghai Fried Siopaw. Noong una akala namin walang pila, pero noong lumiko kami dito sa gilid, ayan, nakita namin ang haba ng pila. Haba ng pila sa mga pinupuntahan namin. Isa pa lang nakakain na dumpling pa lang dahil ang ng pila. May katabi rin nga palang lutuhan dito kaya napataya muna kami habang naghihintay. Kahit mahaba yung pila ay medyo mabilis naman ang usad nito. Waiting time was about 30 minutes. Bawat fried siopaw ay nagkakahalaga ng 35 pesos. May iba rin pala silang products tulad ng kikiam at siomai. At ito na ang ating fried siopaw. Literal na katabi lang ay ang Owishikon. Mahaba rin ang pila rito ng mga umu-order at naghihintay. Best seller nila ang Bicho Bicho na nagkakahalaga ng 30 pesos hanggang 50 pesos. Akala namin ay mabilis lang kaming maghihintay rito pero inabot din kami ng halos 1 oras.
Kaya para malibang, ayan, pinapanood na lang namin sila kung paano gawin ang bicho. Buti na lang din ay may dumaan na dragon dance habang naghihintay kami. Wow, iba talaga ang kulay at yaman ng kultura dito sa Binondo. Sa totoo lang, ramdam ko na talaga ang sakit ng mga paa sa oras na ito. After 1 hour, ayan, bicho secured. Ang tagal ng mga pila! 1 hour mahigit. Grabe magbibigay na. Sinubukan naming balikan ang Veggie Select at Wongkei Sugarcane Juice, pero grabe, hindi talaga mahulugang karayom ang dami ng tao. Kaya hindi na namin pinilit at dumiretso na lang kami rito sa Engbitin. Dito na lang kami nagtiyagang pumila dahil gusto talaga naming matikman ang fried xiaolongbao. Dito na rin namin tinikman yung mga napamili namin kanina. Sobrang malasa at malambot itong siopaw, sulit for 35 pesos. Yung bicho naman ay hindi ko na na-videohan, pero normal na tinapay lang ang lasa para sa amin. Katapat nga lang pala ng Binondo Church itong Engbitin flagship store. Noong mga oras na ito ay nauuhaw talaga kami at dahil ubos na yung mga baon naming tubig, napabili kami rito sa 7-Eleven. Buti na lang ay katabi lang ito ng Engbitin. Matapos ang mahigit 2 oras, ayan, nakikita ko na ang liwanag. Ang 5 pirasong fried xiaolongbao ay nagkakahalaga ng 125 pesos at ang 8 pirasong lava buchi ay nagkakahalaga naman ng 160 pesos. To be honest, sa lahat ng napuntahan namin ngayong araw, ito ang masasabi kong worth the hype, worth the pila. Base nga pala sa mga review na nakita ko, tuwing weekend lang daw ino-offer itong Binondo Bites ng Engbitin. Bumili rin nga pala kami ng milk tea dito sa Engbitin pero hindi ko na na-videohan. Ngayon lang kami natapos sa Engbitin xiaolongbao. Street food hunting. 2 hours for xiaolongbao. Dumaan lang ulit kami rito sa Hongbun Bridge para makabalik sa Lucky Chinatown Mall. Ang nagustuhan ko rito sa Lucky Chinatown Mall ay very accessible ang parking via the elevator. Hindi na kailangang magpasikot-sikot at maglakad ng malayo. Hi Yuki! We're back Yuki! Mainit. Ito kaya masarap sa natin. Oh. Tsaka punong-puno siya. Lalo. Hindi siya kahit masarap talaga. Ang sarap. Masarap talaga. Engbitin xiaolongbao. 11/10. Sure. Yeah, 11/10. Vlogger. Sarap, no? Tsaka yung fried siomai, siopaw. Sarap yun. May natira pa kaming fried siopaw. Not so fried na. Parang typical yung siopaw na binibili mo. Lumambot Nawala na na yung pagka-fried. Lumambot. Pero masarap pa din. Ah, tsaka drinks. Masarap. Ube latte. Dapat na marami tayong time. Pumila. Yes. Dapat maaga pa lang nandun na kayo. Kasi kung ganitong oras ko tulad sa amin. Kasi those are stress. Ang daming tao. Sa mga tanilog sa video. Hindi. Bakit ako nagsayang ako ng effort? Oo. Hindi naman masarap. Hindi masarap. Like normal na lasa lang. Hindi ako pinapag-vlogger. Nag-rate na. Kaya Nag-rate. hindi ako ma-describe. Hindi masarap. Bakit hindi masarap? Yun.
Ayan na kami. Exit. Ito nga pala ang naging kabuoang gastos namin para sa food crawl na ito. Para sa mga nagbabalak na mag-park din dito sa Lucky Chinatown Mall, for reference, ganito ka-steep ang ramp dito. Kung naging helpful ang video na ito para sa iyo, please comment, like, and subscribe. Maraming salamat! Bye!